Ah! Kasi nakita niya yung cake sa ay, oo! Grabe! In-invite kayo. Nangyari yan sa akin, kaya tayo sila. Tapos nandun kami sa peninsula, dahil kami sa tayo. Ang kahit sa mga yung ko talaga. Tapos sinasabi, ay, mo na sa ospital, ginagayan ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan. Tapos ay, siya nagkain na, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pa kayo. Oh, yes, yes, yes. Yung karig na yun, pagka naging girl. Sorry. Ito for protection daw. Ito for... Excuse mo na kami. Para daw po Iwan mo na So ito po mga kababayan ngayon, no, yung pagkita ni VP Inday Sara at ni Senadora Amy Marcos, no, na nasa Davao City ngayong hapon. Pinuntahan po ni VP Sara si Senadora Amy, no, sa hotel yata itong mga kababayan, no. I'm not sure, pero parang sa hotel to binisita ata ni VP Inday si Senadora Amy nga nasa Davao City ngayon mga kababayan. At very nga po, no, yung pasabog nila yung kanilang bagong endorsement, no, na video mga kababayan, na in-endorse ni VP Sara si Senadora Amy Marcos. At talaga namang nakakuha sila ng ng 8.4 million views na mga kababayan doon sa page po ni Senadora Amy Marcos. Ayan, so talagang nagulat ang sambayanan mga kababayan sa pag-endorso ni VP Sara kay Senadora Amy. Pati nga po yung Malacanang ay meron pong buwelta. At mamaya-maya ay ating pong pakinggan naman yung buwelta ni Yusek Castro mga kababayan, no? Claire Castro, kasi meron po siyang statement din patungkol dito sa endorsement ni VP Sara. So yung yung tema, yung itim mga kababayan, no? So yung ibig sabihin pala ng itim ay Inday Trust Amy Marcos, kaya itim. Ayan, so sabi ni VP Sara, itim ang kulay ng bansa ngayon. Ayan, sa gutom at krimen nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hostesya. At ginigipit ang hindi nila kaalyansa. So yun po yung pasabog mga kababayan, yung linya talaga ay or may patama doon sa administrasyon mga kababayan. At itim ang kulay ng pakikiramay daw, itim ang kulay ng pakikiisa, ilaban ang tama, itama ang mali. Ayan, so yun po yung kanilang mga linya doon mga kababayan na binitawan, no, doon sa bagong ads or political ads ni Senadora Amy Marcos, kasama po si Vice President Sara Duterte mga kababayan. At yun nga po, no, ang nakakuha ganito ng 8.4 million views mga kababayan in 2 days lang mga kababayan. So samantala ay atin namang puntahan itong banat naman ng Malacanang mga kababayan doon sa political ads ni VP Sara at ni Senadora Amy Marcos, kasi meron din po silang sinasabi, no, si Yusek Castro na parang pinapatungkulan daw or may mas bagay daw ito doon sa panahon ni PRRD nung itim mga kababayan. Kaya panoorin natin mga kababayan itong si Yusek Claire Castro na tinanong ng media, no, ni Ivan Merina ng GMA7. Recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure on the Marcos administration. What does the palace have to do with You just said it is recent? yesterday? Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay,
mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from by ito ang author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng Philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So yun po mga kababayan, ang resback ng Malacanang doon sa bagong political ads no ni VP Inday Sara at ni Senator Amy Marcos, yung itim mga kababayan no, or Inday Trust Amy Marcos at pinasinungalingan po yan mga kababayan no ni Jose Claire Castro na hindi daw itim yung current administration no, yung administrasyon ni Marcos, mas itim pa daw or mas itim daw yung dating administrasyon ni Pangulong Duterte mga kabayan at ngayon daw ay unti-unting lumiwanag. So yun po yung kanyang sinasabi no, na hindi man ganun kaputi daw, at least papunta na daw doon mga kabayan at meron din siyang sinite no na statistics data daw na bumaba daw yung gutom mga kababayan no, yung hunger dito sa ating bansa, pati yung data doon sa crime rate mga kabayan, mas mababa daw yung crime rate ngayon kumpara noon sa panahon ni PRRD. So kayo na po mga kababayan ang maghusga no, kayo na po ang bahalang magtimbang kung sino ang nagsasabi na kababayan ng katotohanan no, between current administration or itong administrasyon ni Bongbong Marcos at yung panahon na panunungkulan ni Pangulong Duterte mga kababayan. So please comment down below mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.